Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, we have Tower. Mayroong pagbabagong magaganap dito, Leo. And this is something na hindi mo ito pinagplanuhan. Hindi ito yung ine-expect mong pagbabago. No, you have never thought of doing this sa buhay mo. Pero ito mangyayari kasi this is divine timing. No, divine timing has come na yung sitwasyon mo na to, kung anumang sitwasyon ito na magbabago sa buhay mo ay kailangan ng mabago sa ngayon. 'Di ba? Kung nakikita mo, ayan, merong shake up dito kaya napatalon ng mga tao. So, kasi ano na 'to, divine is going to intervene in your circumstances na kailangan mo nang makaalis sa sitwasyon na 'yan. Kaya ayan, shake na yung sitwasyon mo para na kumbaga magising ka na sa katotohanan, para mawindang ka kumbaga ano, na mapilitan ka ng umalis 'no, sa sitwasyon na iyan. Alright? Let's say for example, trabaho, 'di ba? Maaaring sa trabaho ninyo kung ano man ang ginagawa ninyo, maaaring it's not the thing na ini-enjoy ninyong gawin. Maaring wala naman kayo diyang contentment, wala naman kayong satisfaction, wala naman kayong fulfillment na nararamdaman sa trabaho. Pero just because yan ang bread and butter ninyo, yan ang pinagkakakitaan ninyo, kaya nag-i-stick kayo dyan. 'Di ba? Even if it's not what you really want. 'Di ba? It's not the kind of job na ini-enjoy ninyo, pero nag-i-stay kayo dyan. 'Di ba? So, but the divine is looking at you, no, na ayaw ng divine na nahihirapan ka. 'Di ba? Ayaw ng divine na nandiyan ka sa isang sitwasyon na alam mo 'yon, yung parang ano na lang, pinagtiyatiyagaan mo lang just because 'yun ang kailangan mo sa ngayon na meron kang pagkakitaan. Pero maaring 'di ba, maaring nako-compromise na din diyan ang kalusugan mo, yung mga gano'n ba. So, divine is going to intervene in your circumstances at maaaring ito baguhin na yung inyong sitwasyon. There could be like baka merong mangyayaring change of leadership diyan, magkaroon ng kunyari, restructuring, and baka isa ka doon kunyari sa mga male off, 'di ba? Or ite-terminate na ang kontrata, 'di ba? Yung mga gano'n ba? And alam mo kung saan ka dadalhin ng pagkakataon na 'yan, ng sitwasyon na 'yan, is for something better. Something na, naka-align na sa inyong destiny, something na naka-align na sa inyong purpose, sa inyong mission sa buhay. Sa una lang 'no, maaaring mawindang ka, ma-overwhelm ka, masorpresa ka. Pero kapit lang, laban lang. Kasi hindi ka aalisin ng divine universe sa isang sitwasyon kung iyan ay para sa'yo. But because this is no longer yours, this is not what you deserve, kaya aalisin ka na ng universe dyan at dadalhin ka, no, sa isang sitwasyon kung saan ka magiging masaya. At doon ka nababagay. At doon na yung inyong destiny. Okay? Kaya pasensya ka lang, magpasensya lang, magtiyaga ka lang. Ang importante, makinig ka sa iyong intuition so that you will be guided accordingly. Alright? Kung ano na yung mga gagawin mong mga steps afterwards. So we have the magician. Maaari, na let's say for example, nawalan nga ng trabaho, na lay off na kunyari. And with the magician energy, syempre, meron kang mga pangarap of your own, 'di ba? Maaring matagal mo ng pangarap ang kunyari mag-put up ka ng sariling negosyo, 'di ba? So, you never know, baka yung pagkakawala mo dito sa trabahong ito, mabigyan ka din naman ng separation pay, and maaaring yun na ang pwede mong pagmulan ng negosyo. Maaring yung perang makukuha mo, maiisip mo na I'd rather put up my own business para ako na yung magiging boss
'di ba? Ako na yung sarili ko na magiging boss ko. So, you never know, baka yun na ang magiging bagong path mo, 'no, na kung ano man ang pera makukuha mo dito sa trabaho mo, eto na yung ikakapital mo sa iyong negosyo at magsasarili ka na at ikaw na yung magiging CEO ng sarili mong negosyo, hindi ba? Kasi si magician, this is a new beginning, 'no, new beginning at, kung ano man ang mga pangarap niya, ano man yung mga gusto niyang gawin, na dati hindi niya magawa-gawa, baka ito na yon magagawa niya. 'Di ba? Kasi maaari 'no, na the conditions around you will be perfect na para maisakatuparan mo na kung anong pangarap mo, hindi ba? So, we also have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is really a beautiful energy din. Kasi puwedeng merong offer talaga dito. Merong dadating na financial offer. Meron ditong dadating na, um pupuwedeng pagkakitaan, 'di ba? It's either trabaho or pupuwedeng negosyo, pupuwedeng investment. So, magkakaroon ng offer dito para sa'yo na puwede mong pagkakitaan. Pero tignan mo yung paa ng kabayo niya, 'di ba? Lahat nakalagay sa ano, nakaapak, 'di ba, sa ground. So, kahit ano man ang dumating, parang hindi hindi ka yung magmamadali na i-take advantage ang kung ano man ang opportunity na 'to, kundi pag-aaralan mo pa. Mag-o-observe ka pa, magre-research ka pa, titignan mo pa, tama nga ba ito? Ito nga ba yung best para sa akin na gawin ko sa ngayon? 'Di ba? Titignan mo, 'no, titignan mo ang i-a-analyze mo muna ang lahat dito bago ka tumalon, 'di ba, sa oportunidad na ito. Kasi nga matalino ka na ngayon, eh. You are wiser. You are, um, you are wiser at, mas matalino ka na, mas marami ka ng natutunan in the past sa mga nangyari sa buhay mo kaya hindi ka na ito yung basta-bastang tumatalon, 'di ba, sa isang sitwasyon. So, we have change, ayan. So, ito na nga, magbabago na, 'di ba? Magbabago talaga. Meron talagang pagbabago, I mean, sa sitwasyon mo and this pagbabago maaaring isa ito sa pupuwedeng change of residence, change of place of residence, pupuwedeng mangingibang bayan ka, mangingibang bansa, pupuwedeng maglilipat ng bahay, 'di ba? May lipat bahay. And of course, since may karwahe dito, so that resonates with travel. So maari yung pagbabagong ito will require you to travel, no? And meron din message na makukuha kayo. There is a message that you are going to receive. And you know what? Pupuwedeng galing sa trabaho ito, 'no? Feeling ko dito galing sa trabaho since we have not hiring energy, pupuwedeng ang iba talaga sa inyo may issue dito sa trabaho, 'no? But this is a reading for the collective, no, Leo, kaya hindi lahat ng mensahe dito magre-resonate sa inyo. Hindi lahat ng mensahe dito na maririnig mo sasakto sa inyong sitwasyon. Since this is a collective reading, kung ano lang yung sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang po ang kunin ninyo. At kung ano yung hindi naman nagre-resonate sa inyo, hindi naman sumasakto sa mga pangyayari sa buhay mo recently, 'wag mong kunin. Okay, isantabi mo 'yan kasi ibig sabihin hindi 'yan para sa'yo at para 'yan sa ibang Leo. Alright? Sa ibang grupo ng mga Leo. Alright? 'Wag ipilit, 'no? 'Wag ninyong ipilit sa inyong buhay kung ano man ang maririnig mo dito na alam mo namang hindi gano'n ang nangyayari sa buhay mo. Alright? So, 'yun. This message could be something na related sa trabaho. Pupuwedeng may sulat dito na matanggap ang iba sa inyo na yun na nga, baka termination letter na yan or baka male-layoff ka na nga, yung gano'n ba, 'no? So, kasi meron tayong not hiring at, yung taong ito is in despair, namomroblema siguro, nawawalan ng pag-asa kasi baka naghahanap siya ng trabaho, nag-a-apply siya, 'di ba, ng trabaho at walang walang tumanggap sa kanya or walang hiring, 'no? Malay mo yung mga kung saan nasaan man siya, 'no, which this represents you, maaaring kung saan man ang lugar na naghahanap ka ng
trabaho, eh, naka-freeze hiring 'no, yung mga kumpanya. So, pupuwedeng may mga gano'ng kaganapan. Kaya, nawawalan siya ng pag-asa. He's feeling, despair. So, this is number 5 no, Leo. This is number 32 that becomes number 5, and number 5 resonates with change. Kaya 'wag kayong mag-alala. Kaya 'wag kayong mag-alala, 'wag kayong mag-worry, bagkus magdasal kayo. Kasi magbabago ang inyong sitwasyon for the better. Okay? Meron tayong change, meron tayong 5, no? And that resonates with change, 'di ba? Kaya magbabago at magbabago ang iyong sitwasyon for the better. Alright? Kaya kapit lang, laban lang, magdasal lang, palakasin mo ang inyong pananampalataya sa Panginoon, and offer everything to God, okay? Kasi kapag kapag may mga ganyang pagkakataon, dito natin kailangan, 'di ba, ang ating pananampalataya. Dito natin kailangan ng pagdadasal kasi prayer can move mountains, 'di ba? Prayers are powerful. Kaya kailangan kumapit tayo diyan imbes na mawalan tayo ng pag-asa, imbes na malugmok tayo sa problema, 'di ba? Mas lalong dapat kailangan nating lakasan ang ating loob, 'di ba? Kailangan na mas mag-project tayo ng positivity, positive energy lang ang ibalot natin sa sarili natin para mga positibong pangyayari ang dadating sa buhay natin. Kasi the more na you are going to be feeling sad, feeling despair, negative energy yan, 'di ba? So mas lalong gano'n din ang mga sitwasyon or kind of energy na ia-attract mo sa sarili mo, 'di ba? And that's not going to help you, 'di ba, na mapabuti ang inyong sitwasyon. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Lahat ng problema may solusyon. At isa pa, hindi dadaan sa buhay mo, hindi dadating sa buhay mo ang kung ano mang klaseng problema ang pinagdadaanan mo kung hindi mo yan kayang solusyonan. Kung anong ibibigay sa iyo ng divine, yan ay dahil alam niya na makakayanan mo yung solusyonan, makakayanan mong lagpasan. Okay? Kaya, kung ano man ang problema pinagdadaanan ninyo, rest assured na kaya mong gawa ng paraan yan. Kaya magpakapositibo ka lang. Huwag mong isipin ang isipin ng problema itself kasi manganganak talaga yan. Pero pag inisip mo kung ano yung solusyon na pwede mong gawin para masolusyonan ng problema, mas makaka-attract ka ng mas marami pang magagandang ideya, you know, para ma-solve mo ang problema. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.